since hindi niya maiintindihan kung ano yung mga pinagsasabi ko dito. No? So, kailangan ko ng attentive mind, attentive eyes, no? Kung talagang gusto mo siyang maintindihan. Kasi ako, I pay attention para maintindihan ko sa tagal ko ng Kristiyano, pero ang hirap intindihin. Sabi nga, bakit ganun? Bakit ganito? Ang dami ganyan. So, dapat intindihin natin. So, this is our title. After 7 days, it's new beginning. So, we are going to tackle about the new beginning since we are going to discuss the 8. Now, after we discuss the 8, what happened to 7? Yung 7 na yan, yung pinag-aralan natin last week, no? Si Aaron, itiyatalaga niya sa ordination niya ng mga high priest na pangungunahan ni Moses. Ando sila sa tabernacle. I-ordain sila bilang mga high priest sa linya ni Aaron. Sa linya ni Aaron, sa lahi niya, magmumula ang lahat ng high priest. Tinuruan sila ron. Diba? Ginawa niya doon yung 5 kinds of sacrifices. The burnt sacrifice, diba? The burnt offering. Sinabi niyo doon, the burnt offering, the sacrifice offering, the grain offering, the fellowship offering, and the trespass offering. Sinagawa sa kanya yun. May kanya-kanyang kaparaanan, may iba't ibang hayop na iyahandog, depende, no? Depende sa kasalanan, depende sa laki ng kasalanan. So, yun yung gaganapin ni Aaron. Sabi ron ni Moses, huwag kayong aalis diyan sa loob ng 7 araw. So, that's the 7 days. Huwag kayong aalis dyan. You need to consecrate yourself. Ngayon, pagdating nitong 8 days sa chapter 9, handun pa rin sila. They still need to do that. So, titingnan natin, bakit pinagawa na naman? Ilang nila. Bakit parang titingnan nyo, bakit paulit-ulit? Tapos makikita nyo ulit sa book ng Numbers at ng Deuteronomy. Bakit ganun paulit-ulit? As what I have said, God needs to repeat and repeat and repeat everything para matandaan mo, para matandaan natin. Dahil ang mga Israelita, hindi sila ganun. God wants na maintindihan ng mga Israelite. No? Pero still, kahit pinaulit-ulit, hindi pa rin nila nag-gets yung gusto sabihin ng Diyos. So, God gave the consideration to the Gentiles, which is us, the non-Christian. Kapag ka hindi ka Jews, ikaw ay ako. Pag di ka Jews, Diyos ka, diba? Pag di ka Jews, ikaw ay pagan, ikaw ay Gentile. So, gano'n. So, nabigets yun. May mga principle yan na dapat natin na maintindihan. And then, as we're looking forward now, ito yung ating text, ating reading text ay nasa Leviticus chapter 9, 22 to 23. Can we stand up to give respect to the word of God? Can we all read this masabay-sabay? As I count to 3. 1, 2, 3. Leviticus 9. Then Aaron lifted his hands toward the people and blessed them. And having sacrificed the sin offering, the burnt offering, and the fellowship offering, he stepped down. Moses and Aaron then went into the tent meeting. When they came out, they blessed the people, and the glory of the Lord appeared to all the people. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offerings and the hot portion of the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy and fell face down. Titingnan natin, although ito yung ating reading text, I need to go back to the whole chapter of Leviticus chapter 9 para maintindihan natin. So, ang ating gusto kong ipunto sa inyo, no, sabi ko nga, before 8, there is 7. Ngayon, tingnan muna natin, bakit may number 7? What 7 signifies, no? Diba? 7. Ito, ang Hebrew word ng 7, ganyan. Malapit siya sa katotohanan. Hebrew letters, Hebrew numerical. Sa Hebrew, ang tawag sa kanya, Zayn. Alam ko, pag binabanggit siya, may parang garal-gal sa gano'n. Zayn. Parang may dahat dun sa lalamunan. Gano'n ang mga Hebrew. Zayn, gano'n. So, yun gano'n. So, what's the 7? Ano ko ba yun sa'yo, Lima? Can you bibigyan ng natin ng kasala? Ito yung biblical account of number 7. Ilan lang to? Pinili ko lang yung mahalaga. Sabi, ang 7 is a foundational numbers of God's Word. Diba? Dito nakapundasyon yung salita
salita ng Panginoon dahil yung sa 7 days na paglikha niya, no, ng mundo. So the Word, kung titingnan natin yung John 1:1, di ba? The Word became flesh. And the Word is God Himself, no? So the very foundational of the Word of God, di ba, is nandun sa number 7. And the number 2, it is used 735 times. Pwera pa yung sa Revelation, 54 times sa Revelation. So ginamit ang number 7 ng 735 times sa Bible, no? Kung gusto mo siguraduhin, bilangin mo. Di ba? Basahin mo yung Bible, tapos sabihin mo sa akin. The number 3, it symbolizes completeness and perfection, both physical and spiritual. Tayo, halimbawa, natatapos ang week ng magpo-fall ito into Sunday, di ba? Then the next day is Monday. So another. So from Monday to Sunday is 7 days, no? Di ba yan yung preparation natin dahil nagsisimbat ng church tayo? Monday pa lang, iisipin mo na ano yung kulay ng panty mo na isusuot mo. Di ba? Bagay ba sa akin to? Ano yung isusuot ko? Di ba? Magpa-black ba ako? Mag-blue ba ako? Inahanda mo na sarili mo, makikipagkita ba ako sa pray ko bago ka pumunta sa church? Dito mo inihahanda along the week yung lahat ng bagay na kakailanganan mo. At syempre, matatapos yan sa 7 dahil yun na yung pinaka-pupuntahan mo, doon na magtatapos yung week mo. So, it symbolizes physical and spiritual, no? How many times will sabi, how many times will I forget? 7-fold, 70 times, di ba? I-times mo yung 7 sa 7, di ba? Yung 7, i-times mo sa 7. 42. No? So, ganun. Tumutungkol pa rin siya sa 7. Very significant yung 7 kay Lord. And then number 5, the Word created used 7 times in the Genesis. Doon sa creation niya, sa Genesis 1:1, 7 times na binagit yung 7. So, tingnan mo ulit, i-check mo ulit, baka mali, diba? At titingnan niyo yung pag-aaral natin, kasi as I go along, so may nanalo na tayo ng 8 pera ako, 0. Kukuha pa ako ng 1,000. Dito ko nalalaman kung very attentive ko. And then, number 6, the Bible as a whole was originally divided into 7 major division. Sa mga maswerte kayo, naano ko na sa inyo to, alam niyo ba, sa Bible school ko pinag-aaralan, pero kailangan malaman nyo, no? They are the law, the prophets. The law is Genesis, Exodus, Leviticus, Number, no? And then the prophets, the writings of Psalms, the Gospel, the Acts, the general epistles. So, sa makatuwid, mahati siya sa 7. So, kaya, tumutugon nyo sa 7 foundational. Yung number 7 ay foundational word of God. So, ayan, dine-demonstrate niya. Ito raw ay demonstrating the absolute perfection of the word of God. The word of God is perfect, no? The next, dahil ito ay completion. Then, number 7, in the book of Hebrews, ito mahalaga ito, written by the Apostle Paul, he uses 7 titles to refer to Christ. No? The titles are Heir of all things. Ayan, yun yung ating mga context. Siguro gawin natin, after this, ipo-forward ko sa, Rima, i-forward mo sa bawat isa yung kahit yung dala sa day, di ba nakaano naman siya? Sa GPO, para nakikinig na lang kayo, hindi na kayo hirapang mag-take ng notes. No? And then, sabi, is the captain of our salvation, the author of our salvation, forerunners, high priest, and the author and finisher of our faith. No? So, 7 siya. Okay. Let's move forward. So, yun yung number 7. So, before the number 9, sabi ko nga ay 7, it took 7 days of consecration and explaining to Aaron and his sons what they will do as a high priest. No? Tinuro sa kanila doon, in 7 days nakakulong sila ron, ito yung gagawin nyo. Sabi nga, huwag kang lalabas dyan. Pag lumabas ka dyan, sa tent of meeting, mamamatay ka, sabi kay Aaron. So, kasi tinalaga sila doon. Kailangan mo mag-aral. Parang tayo, kailangan natin mag-aral, kailangan natin maghanda. Bakit tayo naghahanda for the 7 days? Bakit tayo naghahanda? Para yung spiritual natin ay maging malakas, di ba? Sabi ko nga, ang laban ng ating spiritual life ay wala dun sa 7, kundi nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diyan active si Satan, di ba? Diyan active si Satan na, kahit sa 7, active si Satan. Sa ngayon, active si Satan. Satan is watching over you. Kung matutulog ka ba during preaching? Di ba? Di ba?
May naalala ako sabi ni Satan, tsaka yung angel nag-usap. Angel, punta tayo sa Wanchal. Lagyan natin dun. Meron dun church, balita ako. Lagong church sila. Punta tayo dun. Oo. Ano gagawin natin dun? Tingnan natin paramihan tao ng kampon. Sige ba? Diba? Bakit sila? Sa fifth floor daw yun eh. Papasok daw tayo sa kitchen, tapos daw meron daw flower shop. Madali lang yun. Sige, punta tayo. Akyat sila. Ang binira naman itong church na to, nasa fifth floor, wala namang elevator. Ano ba ito? Diba? Ganun ba sila ka-poor? Diba? Sabi naman ni Angel, alam mo, dumadaan sila sa second house. Pero sila pinagpapala ni Lord. They need to climb the mountain to worship God. Palo ka, Satan. Nakalo na naman ako. Bakit sila? Pumasok sila, naamin nila agad yung pakbit. O, diba? Ganyan yung mga Kristiyano, sabi ng Angel, matatakaw sila. Baka yung iba pumupunta lang dyan dahil sa pakbit. Sabi man Angel, hindi no, kahit walang pagkain doon, pumupunta yung mga yan. Subok ko na kaya, sige, patunayan mo ha. Pumasok na sila sa pinto, nakita nila tayo. O diba? Ayun sila, nakikinig sila dun sa nagsasalita. Diba? Sige lang, hanggang mamaya magbabantay ako. Magbabantay ako dyan, matutulog. Check ko yan ha, parang nga tayo. Kaya mayroong dalawang magbabantay sa atin. Isa si Satan at isa yung angel ni Lord. Bibilangin niya kung ilan yung sa kanya at kung ilan yung sa angel. Parang nga sila. Kaya, para hindi kayo mapasama doon sa listahan ni Satan, makikinig. Malusutan ko kayo. Kasi, kung lesson ko ay talagang very detailed siya. I need you to listen for you to understand. Amen. Next slide. Yan. Ito ay number 8. Napag-aralan natin yung 7, ito ay number 8. May papaliwanag ko ba? Mamaya. The principle of the 8 days, then and now. Noon at ngayon. No? Makikita natin yan. No? So, meron tayong pag-aaralan, tinayin mo yata. Meron tayong mga principle about number 8. Number 1, dito na tayo sa simula. 8 is a new beginning. Diba? After 7 days, Sunday, ngayon ay 7 days. Kinabukasan, panibago, diba? New beginning. Literally, the Monday is the new beginning. Sabi, a new beginning is a start of everything. Mag-i-start ka na naman. Nako, makikita mo na naman yung amo mo. Yung mga dumi, mag-start ka na naman linisin isa-isa, di ba? May mga kanya-kanya tayong ginagawa sa bahay. Ayaw na ayaw natin ang Monday. Di ba? Hello, Jen. Hi. Kumpare ka dun sa likod. Di ba? Ayaw natin. Sino dito gusto Monday? Diba yun yung Monday, yung may hangover ka pa sa Sunday. Ako hindi ko kasi maintindihan, bakit pagdating ng Sunday, imbis na pwede naman ako matulog na maaga, hindi ako nakakatulog na maaga. Natutulog ako, minsan alauna na. Hindi ko alam kung bakit gusto ko matulog. Umaga. Hindi ako nakatulog, tapos kinabukasan, di ba sakit ng ulo mo? Parang ayaw mong gumising. Tapos andun, ang dami. Siyempre, wala ka ng isang araw. So, for sure, ang daming dumi ng bahay mo, di ba? Daming kalat. Tapos yun pa yung palengke day mo. Ang dami mong gagawin. Kaya, ang iba sa atin, ayaw nila ng 8 days. But here, sa pag-aaralan natin, the 8 days is very important. It is a new beginning for Israelite. After the 7 days of consecration and burnt sacrifice, ito yung hinihintay nila, yung new beginning. So, ito yung ating text, no? Sa Leviticus, sabi sa verse 1, on the 8th day, Moses summoned Aaron and his sons and the elders of Israel, no? Parang uulitin na naman nila yung ginawa nila ng ito. Kala ko ba 8 days? Kala ko ba magbibigining na tayo? They are expecting other things, no? Pero kung titingnan natin, gagawin na naman nila. So sabi ni Moses, Aaron, mga anak ni Aaron, tara na kayo dito. Magtitigo na tayo. This is the day. This is a new day. This is a new beginning. Diba? That we're going to expect something great. Yun pa ang sinasabi ni Moses. And then number 2, numerical number 2, yung ating point number 2, no? So ito muna, no? Ang ibig sabihin ng number 8,
Siamuni, Siamuna, Siamunay. Siamuni sa dibisa mo. Outing pala yun. Make but new beginnings, not just complete that seven. But sa theater, laging fat is having, uy, huwag pala tayo mahina pag-fat kasi yung fat pala ay new beginning, di ba? Full Isa overflowing. Overflowing. Overflowing na trabaho in Mondays. Di ba? So, kung ang 7 days is the completeness of the days, ito naman ay overflowing. Kasi nagawa na nila yung 7 days, so you expect the overflowing. Yung fat, ang kumakatawan dyan ay the overflowing. Kasi yung fat ang nagsisilab doon sa mga burnt offerings, di ba? Kapag ka nag-grill tayo, may fat, di ba yung sa apoy? Pag pumapatak yung fat, lumalakas yung apoy. So siya yung nagtitrigger na lumakas yung apoy, kaya siya ay full to overflowing. Number 2, 8 is a number of new beginnings. It's linked to a brighter future. Tingnan nyo dapat pala yung Monday natin, better future. Kasi may narinig kayong word ni God eh. So yung word na yun na narinig mo ngayon, dadalhin niyo yan bukas hanggang sa Saturday or sa 7. No? So it's linked to a brighter future, new horizons, and a new life in general. In historic Christian church, the number 8 also represents. No? Sa church, mahalaga yan. No? Yan yung representation ng pagiging yung start ng church dun sa Acts. No? Then number 3, after Jesus' resurrection, He appeared 8 times before His ascension. Nagpakita siya sa mga babae, una siya nagpakita, and then sa mga disciple. So, 7 beses siyang nagpakita. Bilangin niyo ulit. Tingnan niyo kung mali. Kung mali, makikipag assignment. Dami niyang assignment, no? Before the ascension. Number 4, in the Old Testament, the Lord God commanded circumcision of every male child on the 8th day of every new man. The removal of the foreskin symbolized new beginning and the acceptance of the Holy Spirit. So sa Old Testament, ang mga bata ay tinutuli ng 8 days. Dapat Kaya si Monday. Jesus noon, natatandaan niya sa 8 New days pa lang Testament. days. Oo. After birth. Oo, 8 days after the birth. Pinusulit Kasi importante sa, ano yan, hindi lang basta pagtutuli yan. May mabigat na ano yan, tinatanggal. Kasi tinuturing na marumi yung skin na tinatanggal. So you need to do that. So tayo mga Christian, nagsisircumcise din tayo ng ating puso, ng ating spiritual. Inaalis natin yung maruruming kasalanan, yung nasa loob natin. So yun yung circumcision natin. Hindi literal ha, wala naman tayo yung diba? Wala tayo. So, ang sinicircumcise natin ay yung puso natin para maging malinis tayo kay God. So sa Hebrew, sa mga Hebreo, mahalaga yan. No? Lahat sila kailangan ay nagpapatuloy. No? So, mahalaga sa kanila yun. And then, number 5, number 8 mostly represents spiritual regeneration, pagbabago. And it marks in the beginning of a new era. Jesus rose from the dead to eternal life on Easter. No? Kumbaga, di ba Sunday, nag-rise up siya. And then it is the Sunday, the first day of a new week, which can otherwise be regarded as the 8th day of the previous week. Kumbaga, panibagong, dahil nag-rise up si God, panibagong buhay to para sa iyo. Amen? The number 6, the New Testament was penned by only 8 men. Matthew, Mark, Luke, John, James, Peter, Jude, Abdon, the East was a judge of the Israel who served 8 years. So lahat ng may kinalaman sa 8 mga hindi ilan lang yan. No? And then number 7, in the book of Genesis, God created the heavens and the earth 7 days. When God rested on the 7th day, the following day, which was the 8th day, signified ang creation ng order. 7 days natapos siya, nag-rest si Lord. Hindi ibig sabihin nagpay si Lord, hindi napapagod siya. Di ba ang ibig sabihin ng 7 ay it is finished, it is accomplished, it is done. Tapos na ako. Pero hindi ibig sabihin matutulog na ako pagkatapos. Yung natapos ng 7 days, uumpisahan mo. Yung 7 days mo ay your basis to go on to a new days, which is the 8 days. Kagaya natin, natapos tayo dito. Another day for tomorrow. Another pag-asa na makikita natin sa ating buhay. Amen. Moving forward. Number 2, 8 is making better what you did on the 7th. Sometimes,
our 7 days is not enough para hindi natin nagampanan ng maayos yung ating ginawa, di ba? So, in 8 days, may isip mo, did I perform properly dun sa 7 days na yon or dun mismo sa 7? Nakapag-worship ba ako kay God ng 7 days ng properly? Or nagulinghanan ako sa tinuro ni nanay? Diba? Na-perform ko ba yung sarili ko according to God's will that Sunday? Nasarapan ko ba yung takbit ko? Diba? Nakapagpilito ba ako ng maayos? Nakagawa ba ako ng mabuti para sa Lord? You will realize and then you will evaluate that is it better or not? So, 8 is making better what you did. So, kailangan mag-evaluate ka at may evaluate mo yan. Pagdating ng 8 days, I did a good performance, so much better than before. So, you will aim that if I will not do a good things in 7 days or properly, not 100%, I need to do that. I need to think about it, no? Iisipin mo yan in the 8 days, no? We need to evaluate ourselves as a Christian if we perform properly sa ating buhay during the 7 days, no? And yung ating text medyo mahaba. Sige, hindi na natin babasahin yan. Sinasabi lang dito, from verse 2 to 5, na pinaulit sa kanila ni Lord yung gagawin nila. Bakit ulitin na naman? Pinulit na naman. Ginawa na nila ng 8. Ba't ulitin na naman? Kasi, hindi alam ng Diyos, baka nagkasala ka after ng 7 days. Gusto ni Lord, maging malinis ka sa harapan niya. No? Kaya, kung titignan natin, God is a forgiving God. Alam niya na magkakasala ka. Kasi tao tayo, nasa flesh tayo. Walang perfecto sa mundo. Nagkakasala, hindi tayo even the same ay nagkakasala. Even ang Pope John Paul nagkakasala. Si Christ lang ang hindi nagkasala. No? Only Christ. No? Pero ang tao, dahil tayo ay nasa mortal, nasa flesh tayo, nagkakasala tayo, our nature is a sinful one. Kaya walang taong hindi nagkakasala. Kaya si Lord, lagi niya gusto tayong binabantayan, kagaya nila Aaron na, I want to be sure na wala kayong kasalanan kasi haharap kayo sa isang malaking gawain, sa isang mabigat na task na ibinigay ko sa inyo. No? Hindi pwedeng ako na nagsasalita sa inyo kapag tagalikod ko rito, may ginagawa akong kasalanan. Hindi pwedeng ganon. Minsan nakakalungkot. I have shared something to Rina about that. Most of the leaders in the church, there are some pastor na tumatalikod sila sa gawain, bumabagsak sila. Sa paano? Meron akong, nalungot ako noon, may teacher ako sa Bible school. Teacher ko siya sa theology. I was admire him so much. No? Tapos, nung nag-gear out na ako, nasa Cavite ako noon, nasa Naik ako. Tapos yung pastor na yon nasa Cavite City, nakapunta rin ako sa bahay na. Dati siyang ex-seaman siya, yung nasa military, siya. Tapos nabonagin siya, naging pastor siya. Meron siyang malaking church. And then, nabalitaan ko na lang one day na nabuntis niya yung ako niya. Nabuntis niya yung ako niya. Yung ako niya, member ng church namin sa Naik Cavite. Doon ko nakilala yung husband ko. I was so sad. Sabi kong gano'n, teacher ko siya, tapos nabuntis niya yung ako niya. Nandun pa ako sa lamayan ng bata. Namatay yung bata. Nabatay yung bata. Pero bata na siya. Yung parang namatay siya sa buo na siya, pero malaglag siya. Nandun po miscarriage? Bata pa yung buo, bata pa yung siguro mga nasa, wala pa siyang 20 years old. Kasi ako niya yon, kasi yung pamilya ng babae, sabi ng lolo niya, pag-aralin kita, punta ka rito sa Cavite City, mag-isa lang yung lalaki doon. Mag-isa lang siya, malaki yung bahay niya. So, doon niya pinapaaral niya, kasi ayun, doon nangyari. So, hindi na siya nakabalik sa ministry hanggang mamatay siya. So, meron pa, yung mga sikat na mga tele-evangelist, if you know Jimmy Swaggart, si Jimmy Swaggart, na meron siyang malaking yung meron siya sa TV, para siyang si Billy Graham, million din ang kanyang member, na-fall din siya sa babae. No? Napokso siya sa isang prostitute. So, bumagsak din siya. Pero si Jimmy Swaggart, nakabalik siya. Nag-public apology siya. Humingi siya ng tawad. No? Mabigat yung prosesong tinignan niya. What I mean is, hindi ko mo pastor ka. Hindi ko mo, di ba? Walang tinatawag na banal, di ba? Ang Diyos lang ang banal.
Pero it is not a license for you. Hindi ako banal, kaya kung siya magkakasala ako, hindi din pwedeng ganun. You have to consecrate yourself. Kaya nga yung ginagawa ng Diyos kina Aaron, God needs to be sure that you are consecrate before you face the people. Kasi kayo ang gagamitin. And by the way, the priest is the representation of the people of Israel. Kasi ang people of Israel, they cannot represent themselves alone to God. Hindi sila pwedeng dumiretso kay Lord. Kung nagkasala sila, hingi silang tawad, o mag-o-offer sila, hindi sila pwedeng dumiretso doon sa Holies of Holies o sa tent of meeting, hanggang doon lang sila sa paglalagay ng burnt sacrifice na ilalagay doon yung burnt. Pero hindi sila pwedeng pumasok doon sa loob. The high priest, which is Aaron and her son and his sons, is the one who represent the people of Israel for God. Di ba? Hindi pwedeng sila basta pumasok doon. Sila ang nagre-represent sa mga tao. But now, since Jesus died for our sin, we don't need the high priest to ask forgiveness to God. We can directly go to God to ask forgiveness. And God gave the forgiveness suddenly. Paano malalaman ng Israel na tinanggap yung kanilang offer? Pag may apoy na lumabas, sabi yung amoy, ibig sabihin, I have forgiven you. Ganun. So, kailangan, bine-verify ni Lord na kailangan maging malinis sa malinis ka before Him. No, because they are doing a great things afterwards. The next, number 3, it is the completeness of what is required. May requirements. Kailangan makumpleto nila. Inulit na naman nila yung burnt offering, yung burnt offerings, yung sacrifice of burnt offering, yung peace offering, lahat yun, 5 yun. Inulit nila uli yun, no? At may nadagdag doon, yung wave offering, no? So, kapaliwan lang naman yan. So, it is the completeness is required to continue. So, yung verse natin, mahaba to, from 6 to, I think, to the bottom, ito, ilan na, yan. Ito na naman yun, inisa-isa, hindi na natin babasahin. Ipo-forward ko na lang sa inyo, so wala kong free time kayo, basahin nyo. Handyan uli, inisa-isa yun. Kailangan makumpleto nila yun. Kailangan gawin nila uli yun from start to the bottom. Gawin nila uli yun. So, inulit na naman nila. Yung nakakailan yun, paulit-ulit na lang, di ba? Pero hindi sila nagre-reklamo eh, di ba? Hindi sila nagre-reklamo. Requirements yun ni God, di ba? Requirements yun. Buti nga ngayon, wala na ang requirements ng God. Magsisita ng kasalanan mo, tanggapin mo ko eh. God doesn't require us to give a burnt offerings or to give to the church a certain amount. God never asks to give your whole tithes and to give your whole salary today. No? God never requires that. What God requires is the condition of your heart to God. Only the heart. Yun ang tinitingnan ng Panginoon. Dahil dyan magsisimula yung pundasyon natin para sa ating better future. So, yan yun. And then, next, ito, maganda ito. It determines that God choose you to do the work. Ano yan? Hindi ko sa, ano siya. Ito, pinili na kasi tayo eh. God chose you. Pinili ka na ng Lord. The fact na nandito ka, God chose you. Diba? Rima, God chose you. Ruth, God chose you. Joyce, God. Tapos na, pinili na tayo. Mga tayo ay pinili ng Panginoon to do the work. No? We are not the high priest, but we are the representation of the unbelievers to God. Nire-represent natin si Christ for those unbelievers. Ano? Kaya tayo ay pinili ng Panginoon. So, meron tayo bang verse? Kaya ito muna yung ating, ano, again, mahaba yan. No? So, Aaron wave, ito, ang isang gawain ng high priest ay i-wave yung burnt sacrifice. I-wave nila yon. Aaron and the high priest, the main duty is to wave for God. Wini-wave niya yung mga fats, yung mga legs na nahandoon, kung ano yung sinabi doon na sunugin. Pagkasunog nila yon, siyempre aawin yun. Aangat nila yon. Parang, Lord, this is my offering to you. This is a perfect offering. This is na walang blemish na offering para sa ito. Igaganon nila yon, and then igaganon nila yon. Para naman sa tao. From God to man. Diba? Kasi si God ang mag-a-approve nun eh. If you are okay, if yung pinag-give yung kasalanan mo. So, yun yung trabaho ng high priest. Pinili. Ikaw ay pinili ng Diyos. May gagawin ka para sa Lord. Minsan sinasabi natin, taga-luto lang naman ako dyan sa church. Taga-wise lang naman ako dyan sa church. Sila naman dyan. Diba? Pero dapat walang taga-upo.
Di ba? Alam niyo, hindi, sabi ko nga pinapaulit-ulit ko, na ang Diyos ay hindi ka pinili, no? Hindi ka tinitingnan yung pagtulong mo sa church na nagluluto ka lang, nagwawalis ka lang, naglilipid ka lang, naghugas ka lang ng pinggan. Alam niyo ba mas mahalaga yan kaysa sa pagtayo ko dito? Mas mahalaga yan kaysa sa mga nagpe-praise and worship dito. Kasi hindi mo magagawa yan kung wala sa puso mo yan. Di ba? You are born, di ba? Para gawin mo yon. Kasi kaya mo alam mo kung sa sarili mo nang gagawin yan, hindi ko nagagawin yan. Ginagawa ko yun kasi hindi nagpupunto sa'yo. And it is the Holy Spirit. Papagod ko. Kung magluto ka kasi alam mo, mapapakain mo ka. Kahit matatakaw sila. Anak din sila ng Diyos. Amen. Kundi dahil sa'yo, hindi kami makakakain. Diba? Walang mata natin Salamat. tinig sa buto. Salamat Diba? Salamat siya. Lalo na tayo, biro mo. Lalo na ako, hindi ako lagi kumakain ng kanin. Hindi ako nakakakain ng gusto ko sa amo ko. Kahit meron akong pambili, hindi. Bawal akong magdala ng karni sa loob ng bahay, kahit itlog. Bawal akong magdala. Basta lahat na nanggaling sa hayop na may dugo at puso, bawal akong magdala. Imagine that. Bawal. Minsan tiis na tiis talaga ako. Lord, ikaw ang kabunsugan. Bakit? Kaya ang ginagawa ko, nagsasaing ako ng marami. Ginawa ko, nagsakag ako ng marami. Kung ano na to, 3 days. Akala ko sa Bawal na to, nila ginawa ko. Meron kaming broth. Meron kaming chicken broth. Nilagyan ko sa saing ako marami. Meron kaming yung mga bawang ng mga spice, yung mga pinyuna, garlic, powder, lahat ng powder. Oo, anong nakita ko? Sumarap naman siya. Nakatawid ako. Diba? At nabusog ako. No? So, lahat tayo ay nagsasakripisyo to aim makarating tayo doon sa final na pinagagawa ng Panginoon. So, malahalin natin yan na ikaw ay pinili ng Panginoon para lang sa wala. Ano ang tatanungin mo? Nay, bakit ba pinili tayo ni Lord? Makasalanan naman tayo. That's the good thing sa Panginoon. Pinili ka niya kahit makasalanan tayo. Kahit palpak yung mga ginagawa mo sa buhay mo, pinili ka pa rin niya. Kahit matigas ang ulo natin, pinili ka pa rin niya. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kapag ka pinili ka niya, nasa sa iyo kung magpupunta ka. Nasa sa iyo yun. Walang kawalan ng Diyos doon. Pinili kita, gawin mo. Pero kung hindi akong talo doon. Ikaw ang talo doon. Kasi wala kang blessing. Bakit nga ba tayong pinili? Alam nyo, tutusin, pwede naman gamitin ng Diyos ang mga anghel. Alam nyo ba yun? Mas madali kay Lord na gamitin yung angel, may takpak pati yun. Ay, mag-evangelize ka doon sa Pilipinas. Ay, isang ano lang yun, hindi kagaya natin, bibili pa tayo ng ticket. May visa pa. Ang angel, wala na. Lilipad lang yan. Mas madali. Matatakot tayo hindi sumunod kasi anghel yung nagtuturo, di ba? Merong verse sa Revelation. Sa Revelation, ginamit ng anghel ang Diyos to preach the gospel. Sabi, then I saw another angel flying in mid-air. So, ang anghel talaga may pakpak. No? And he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. He said in a loud voice, fear God and give Him glory because the hour of His judgment has come. Worship Him who made the heavens and the earth, the sea, and the streams of water. Revelation 4:6. Ito ay revelation, hindi pa siya nangyari. Ito ay mangyayari after ng second coming ni Lord. Kasama na natin ang angel. Baka ang kasama sa pakpak ng angel. Yung angel, siya naman angel. Hindi mo na kailangan ng Honda. Hindi na kailangan ng big bike. May angel na, sakay ako sa pakpak. Kasi naman tayo. Ang galing. So, huwag natin hintayin na sabi nga, pagka hindi ka nagpuri sa Panginoon, baka yung bato ang nagpuri. Kayang gawin ni Lord yun. So that's why nandito tayo, pinili tayo ni Lord para gamitin niya tayo. Hindi lang para umupo, hindi lang para kumain, kundi para gamitin ni Lord sa kanyang kalwalhatian. Amen. Naniniwala ako, si Ann, kahit uuwi ka sa Pilipinas, ang Panginoon ay may inihanda sa iyo. Amen. Maaring sa Pilipinas o maaring pagbalik mo, di ba? God will do something great to you. Amen. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay may purpose. And then, sabi rito, bakit nga ba tayo ang pinili ng Panginoon na makasalanan? Bakit hindi ang mga anghel? Sabi rito, napakaganda ditong verse na to. 1 Corinthians 1:27.
But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. Paliwanag ko yan. Pinili ng Diyos ang mga walang kwentang bagay. Kasi kapag ka ginamit ng Diyos yung mga walang kwentang bagay na yon at nag-prosper, nagtagumpay, sino mapupurihan doon? Ang Diyos. Bakit ako gagamit ng anghel? Wala na akong makikita doon. Kasi anghel na sila eh. No? So ang Lord ay gumagamit ng mga walang kwentang bagay, hindi tayo walang kwenta sa Panginoon. Take note. Ginagamit tayo ni Lord na makasalanan, dadalisayin niya tayo. At yung pagtatagumpay natin sa buhay natin bilang Kristiyano, ginagampanan natin yung sinasabi ng Panginoon. Ang napaproud doon ay ang Panginoon. Wow! Nalagpasan nila yung pagsubok. Wow! Nalagpasan nila yung galit ng amo nila. Wow! Diba? Na-terminate na siya pero nalagpasan nila. Diba? Nagpatuloy siya sa paglilingkod. Hindi dahilan ang termination mo para huminto ka kay Lord. Hindi dahilan na wala kang pera para limutin mo si Lord. Hindi dahilan na may sakit ka para hindi ka na magpuri kay Lord. Everything that God has given to you has a purpose. Amen. Ginagawa ni Lord yan para mapatunayan ni Lord na hindi ako nagkamali ng pagpili. Hindi ako nagkamali kay Ani na pinili ko siya. Kasi may gagawin siya para sa akin. I'm proud of you, Ani. Parang nakikita mo si Lord. Wow, proud na proud ako sa anak ko na yan. Nagawa niya kahit mahirap. Nagawa niya kahit maraming pagsubok. Ang galing! Anak ko yan! Anak ko yan! Ganon si Lord. Amen. Kahit nagkamali tayo, nagkasala tayo, naging palpak yung buhay natin, still God, nililift up ka pa rin na for something good, for a greater things, no? So God chose us for a perfect will, no? Amen. Sa tingin ng Panginoon, sa tingin ng iba, wala tayong kwenta, but kay Lord, napakahalaga ng buhay mo. Amen. So, ayan. The next, nakita niyo yung number 8? It's blood. Alam niyo yung history niyan? Pinto? Do you remember the last plague na ibigay sa Egyptian? Para makaalis. Di ba ayaw silang paalisin? Ibang 10 plague yun. Ito yung huli. Sabi ni Lord, darating yung kamatayan, yung dart, di ba? Lahat ng madadaan ng pintuan na walang yung blood. Pero sa Israel lang intended yun. Lahat kayo, lagyan nyo ng blood yung hamba ng pinto nyo. At ito yung sign na lalagpasan kayo ng kamatayan. No? So, mga Israelita, nilagyan nila, nagpatay sila ng hayop, nilagyan nila yan. So, hindi sila namatay. Lahat ng meron ganyan. Pero dahil ang Egyptian, wala silang ganyan. Lahat ng panganay na anak, kasama yung anak ni Pharaoh. Kaya sa sumuko pinaalis niya yung Israel Kasi wala silang ganito. No? Wala silang ganito. So, ano naman ang kaugnayan niya sa number 8? After that, nakalaya sila. It's a new beginning. Amen. So, number 8 is a new beginning. Amen. Ako dito ni Lord. Dapat may number 8 tayo sa buhay natin dati. No, ako may number 8. Diba? Napaka-amazing, diba? Alam niyo ba, kung titignan ko, habang nag-aaral ako, Lord, ang galing. Lahat, you do it for purpose. Hindi ka makakitaan hindi mo makikita ng blemish yung word ni God para humanap ka ng butas na mag-excuse ka sa buhay mo. God has given you something great. He gave you 7 days in a week. Diba? Sabi nila, mag-absent ka ng isang week sa iyong service. Parang it's 1 week. Mahina. Diba? Week 1. 7 days without worship is 1 week. Parang you are weak. Kapag wala kang worship kay God, it is a week. So, do you have any reason to excuse na huminto ka, magpatuloy ka sa Panginoon? God is showing us all the resources para magpatuloy ka sa Panginoon. Alam nyo, naa-amaze ako kay Lord na, Lord, nandito kami sa lugar na to, we're moving forward. Hindi tayo paulong, tayo ay pasulong. Kanina nga, di ba? Sabi na, naiiyak ako nung pinapanood namin, nung nag-umpisa pa lang tayo. Sa park, sa dagat, sa pag-upa namin doon ay kami 150 per hour ang
in-abide namin doon sa maliit na place na yun, bawal pang mag-ingay. Pero unli kami sa kape, tsaka sa chocolate. Sumuko na yung... Sumuko yung masisan. Machine. No? Di ba, hindi tayo pinabayaan ni Lord. Sabi nga ni Diyos, wow, ang haba na pala ng nilalakbay natin. Mag-1 year na na. Dapat ang feeling natin, lagi tayong number 8. There is always a new beginning. This is a new beginning na lumalaki tayo. Na nakukop natin yung lugar na ito, binibigyan tayo ng blessing ni Lord at nabibless din yung buhay natin. Di ba? As I declare, di ba, na lahat tayo, magkaroon tayo ng blessing sa mga amo natin. It is when you sow, when you see the purpose of God in you, di ba? Doon magsisimula yung kagaya nila Aaron, di ba? So, yung last, yan, meron yung glory. Nagkabalik din kila. Last na yan. After that, meron siyang glory. The last verse, pinakamahalaga yan eh. Wala, hindi mo ilagay. Yung may apoy. Yung last verse, wala dito sa binigay mo sa akin. Wala kang binigay. Wala kang binigay. Wala ba akong binigay? Wala dito sa akin. Simple of the end. Ganun talaga pag mahalaga. Ang Tapos space. nawawala na yun. There's no space. Kaya mo Mahalaga nawawala yun. Ano kasi, very ano to, nakakadami. Sa totoo lang. Yan, choose me. Because, kaya ko Kasi yan, ano diba? sa messenger. Yan. Buti na lang, hindi ganyan, hindi ka na kailangan sila sa blackboard. Eh. Messenger. O, yan na. Ay, yung ano? Yan yung symphony na, no? Hindi ka tayo nagmamadali. Nag-Lord of God. Ayan. Ayan. Ito yung ating last verse sa verse 24. Basahin ko na namin. Sabi sa Leviticus 9:24, fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offerings and the fat portion on the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy and fell face down. Alalahanin natin, wala yung Israelita, wala sila dun sa loob. Nandun lang sila sa paligid ng tabernacle. Hindi sila pwedeng pumasok. Pero yung burnt offering, dun nilalagay yung mga sinusunog, naka-elevation ng bahagya. Kaya nakikita yon ng mga nasa labas kung ano yung nangyayari sa loob, naka-elevate siya. So, nakita nila yung fire, no? Sabi dun, nagbabasa, nagre-research ako, ano yung fire na yun? It doesn't say specifically, but for sure, meron, hindi ko ba naipasa sa iyo yan, Rina? Yung significance ng fire, parang hindi ko ba pinasa yan? Sabi rito, number 1, the fire indicates to prove of the presence of God with the people. Ito ay nag-i-indicate na tinanggap yung kanilang handog, na pumasa na sila Aaron, okay na kayo Aaron, you are approved. You will be the high priest in Israel. Kasi nagampanan nila yung gawain nila, nai-represent nila ng tama yung mga tao. Kaya makita nila yung fire. Di ba? Tuwang-tuwa yung mga tao. Nung malayo pa sila dati, nasa paanan lang sila ng bundok, nakita na rin nila yung presence ni God, yung fire. Pero iba pala pag malapitan. Di ba? Nung nasa malayo ka pa kay Lord, tinatanaw mo pa lang si Lord, nag-uumpisa ka pa lang ng katatanggap mo pa lang kay Lord, na-amaze ka na ng bahagya eh. Parang, di ba nung unang attend mo dito, parang medyo nababawasan yung mga lungkot mo, di ba? Pero habang lumalapit ka, kagaya ng mga Israelita, nandun na sila sa bakuran ng tent meeting, di ba? Ganon na lamang yung kanilang kagalakan at sabi, nag-face down sila. Kapag pala nararanasan mo, nagpapatuloy ka sa paghakbang, sa paglilingkod sa Panginoon, habang humahakbang ka ng malapit sa Lord,
Di ba? Kakaiba yung pakiramdam na nararamdaman mo. You are so excited to hear the God words. Dati boring sa'yo yan. Pero dahil yung Holy Spirit nasa iyo na, tinanggap mo si Jesus, nag-continue ka, iba na yung nararamdaman mo. Parang wala ka nagdala doon sa ibang bagay. Yes. Di ba? Minsan nga nararamdaman mo, parang ayoko na makipag-usap sa jowa ko. Parang kay Lord ko na lang gusto makipag-usap. Ganito to ba yun? Di ba parang gusto ko na lang pag-usapan si Lord. Parang, pag-usapan naman tayo. Ano ba tayo papasasaka na yan? Di ba? Meron bang gano'n? Parang na-excite na ako. Parang ngayon ko naramdaman yung joy of serving God. Parang naisip mo, sana wala na lang akong jowa. Parang hindi lang, di ba? Parang serve na lang ako kay Lord, di ba? Kung noon ko siya nakilala, sana pala hindi nasayang yung mga araw ko, no? Because of the glory of God. Ganun nila alam mo ba yung malapit ka sa apoy, nararamdaman mo yung init? Nung dati nandun sila sa malayo, nasa bundok sila, natatanaw lang nila, hindi nila nararamdaman yung init. Kaya siguro may mga ganong Kristiyano. Kaya may mga Kristiyano na tumatalikod ng nabilisan, hindi sila nagtatagumpay kasi hindi nila naramdaman yung init. Hindi sila naghintay. Ang paglilingkod sa Panginoon ay nagmamatter ng paghihintay. In God's perfect time, hindi one click. Amen. Minsan biglang ang init mo kasi tumakbo ka agad doon sa may apoy eh, hindi ka pa nakakarating doon sa sunod-sunod na hakbang. Kaya madali kang namamatay. Pagdating mo doon, nawala na excited mo, napasok ka, ibang fire yung pumasok sa iyo. Akala mo fire panigad yun. Diba? Yung pala fire na yun ng flesh. Diba? So, ganun. Ang layo nila, hindi nila maramdaman. Pero nung lumapit sila, naramdaman nila yung init ng presensya ng Panginoon. Dapat, lagi tayong nagpapatuloy sa pagpapatuloy natin, yung hakbang natin ay tama, nakakamit natin, nararamdaman natin yung tamang init sa paglilingkod sa Panginoon. If there's no fire, there's no victory in serving God. Amen? And then, the next, the fire of God ignites spontaneously. Sabi, nagpapatuloy, hindi namatay yung apoy. Ang apoy sa paglilingkod sa Panginoon dapat hindi namamatay. Dapat hindi ka nakakondisyon sa kondisyon ng buhay mo. Hindi ka na maglilingkod kasi bagong sahod ka. Amen. Tapos, magmarami ka ng problema, papatayin mo na yung apoy mo. Sorry. Hindi na ako makapaglingkod eh. Wala na akong pera. Diba? Bayad utang. Ang fire ni Lord dapat spontaneously, dahil yung binigay na fire ni Lord, spontaneously, dapat hindi yan namamatay sa puso mo. Hindi mo dapat pinapatay. Ano sabi ni Paul? Ay ni Timothy, yung nagpa-pan ka, alam mo yung nagba-barbecue ka, nilagyan mo ng pan yung binabarbecue mo para mag-apoy. Yung, di ba? Oo, hindi na uubos yung fire. Di ba? Kasi yun yung mag-i-ignite sa'yo, dahil i-ignite ni Lord dyan, mag-i-ignite ka rin kay Lord, hindi ka mamamatay, hindi ka susukot, hindi ka maboboring sa buhay Kristiyano mo. And then number 3, the fire came without a doubt, it is from God. Without a doubt, it is from God. Minsan tanong na, saan ba talaga galing ang panel? Eh, sino ba kausap mo, di ba si God? Eh, di kay God galing niya. There's no doubt about it that it is came from God. Si God lang ang makakagawa nun. There's no such person, there's no such gods, I mean, the small gods, that can do that. Only God can do that. Siya lang na makakagawa ng makahimalang gawa sa buhay mo. Diba? Napapagaling ka sa sakit mo. Diba? Nasasagot yung mga panalangin mo. Yung pagbabago ng buhay mo ay isang malaking himala. Kahit sinasabi ni Nora Honor na walang himala! Pero kay God, may himala. Ang pagbabago ng buhay mo ay isang malaking himala. Hindi namamatay ang apoy dahil ang apoy na nasa Panginoon ay hindi namamatay. Hindi mo may ipapasok. Habang binibisas ito. So meron pa. So it is not a secret revelation. Hindi secret yan kasi nakita ng mga tao. Dapat pala, yung apoy mo, hindi sikreto sa mga tao. Hindi yung nahiya kang malaman na lang Christian ako. Bawa, may mga circle of friends ka. Sinama ka nila. Ayaw mo malalaman na Christian ka. Diba si Peter, pinahiya niya sila. Ibay ko yung kasama ni Jesus. Oo, yung tono mo. Katono yan ng kasama mo si Jesus. Hindi ko siya kilala. Ganyan ba tayo? Tinatago natin yung fire natin. Diba? Meron isang kwento. Ito yung totoong istorya.
Meron isang pastor. Kasi sa Pilipinas, di ba, yung mga old school no, yung mga old times, na dumadalaw ang pastor bahay-bahay. Ako. So, dinadalaw niya yung member, okay pa ba kayo? Di ba? Bakit, Brad, ba't wala ka yung Sunday? E di meron siyang dadalawin na isang bahay. Meron isang tatay na Christian siya, umaatin siya doon sa church, hindi nakaupo siya. Tapos ang hinigarin niya siya. Parang si pastor niya. Oo, si pastor nga yun. Papalapit. Si pastor niya, ang ginawa niya, yung sigarilyo niya, tinago niya sa bulsa niya. So, di dumating si pastor. So, kumusta po? Oy, bro, kamusta ka na? Nasusunod na yung pantay. Kakatago doon sa sigarilyo. Ganun ba? Ano si pastor? Sunod yung pantay na. What I mean is, inihahide mo. Diba? Imbis na fire yung ipakita mo, ibang fire yung pinapakita mo. It's the fire of the Lord. Magkaiba yun. Diba? Hindi mo dapat ikinahiya kasi sino ka? Hindi ka kinahiya. Tinanggap ka nga niya. Sino ka ba? Sino ka ba para tanggapin ni Lord? Diba? Meron ka bang angking kagandahan, physically, emotionally, lahat? Wala! Tinanggap ka niya for you, for who you are. Dahil alam niya na out of scratch, magiging something ka. Diba? Magiging special ka sa paningin niya. So, the fire of God is not a secret to the people. It is publicly announced. Diba? Nung namatay siya sa krus, it is publicly announced. I died because of your sin. Because of the sins of the world. Diba? Publicly. Hindi tayo itinahiya ni Lord. Na ano mo na? Sige. Ito. Keep the fire burning. Sabi niya sa Leviticus 6:13. A fire shall always be burning on the altar. It shall never go out. Yung fire doon sa altar, hindi dapat namamatay. Ngayon sa atin, ang altar natin ay si Lord nandito sa puso natin. Nandito sa puso natin ang altar ng Panginoon. Na di dapat, ang apoy ay hindi dapat namamatay. Diba? Anong pumapatay sa apoy? Tubig. Tubig. Ang tubig ay malamig. Pagka nabusan ka ng malamig na tubig, mga problema ng tubig, namamatay ang apoy. Nahandun yung altar, pero namamatay ang apoy. Sabi ko nga, hindi nawawala si Lord sa puso mo. Once na ang Diyos, once si Jesus ay tinanggap mo sa puso mo, hindi na siya aalis dyan. Kaya nga lang, andyan lang siya. Depende sa'yo. Kasi si Lord, hindi siya manipulated God. Hindi siya sasabihin na, oy, magsimba ka, linggo, mamaya na yan. Hindi siya. You have all the will to follow God. Diba? Ikaw convict ka lang ng Holy Spirit, but it is still you. Ikaw pa rin. So, para huwag mamatay yung apoy mo, pag-alabin mo, palipayan mo. Pag tipong, itong linggong to, ang sama ng pakiramdam mo, parang nanlalamig ka, parang ayaw mo magsimba, parang walang kabuluhan yung buhay mo, palipayan mo, pag-apuyin mo. Humingi ka ng fire kay God, Lord, send me your fire. You can pray to God, Lord, send me your fire. Please, please God, umiyak ka kayo. Alam niyo itong napaka-privilege yung binigay sa akin ng Panginoon. Kahit na yung pagkain ko, nagkakaproblema ako sa pagkain, hindi ako nakakakain ng gusto. Makita nyo nga na sumay-sexy ako. Sabi nga ni Bel, baka isang araw makita kita, hindi na kita makita. Pero alam niyo ba, masigit din yung binigay sa akin yun. Araw-araw, yung umaga, 7 o'clock, inilalabas ko na yung aso. Umaakit kami doon sa bundok, sa pit. Walang tao doon. I can shout to God. I can give praise to God. Sumisigaw ako. Kasi walang tao doon, walang dumadaan doon. I can shout loud. Lord, thank you so much for this day. Sinisigaw ko yung lahat ng pangalan nyo. No? Pwede nga lang i-record ko eh. Diba? I shout His name of you, lahat ng pangalan nyo. I see to it na wala akong pangkalimutan. Ang sarap. Lord, send me your fire. Send me your Holy Spirit. No? Na magampanan ko yung pinagagawa mo sa akin. Lahat ay isali mo sa prayer, lalo na yung sarili mo. So, the fire is not a secret, ano? Hindi tayo. Kaya, yung fire na meron ka sa puso mo, yes, may problema ka. Lahat tayo, lahat ng tao may problema. But, don't do the problem ay mawala yung pakikipag-ugnayan mo sa Lord. Huwag mong hayaan na tuluyang mamatay yung apoy sa puso mo. Dahil pinili ka ng Lord for something great. Amen ba? Sino dito yung isa nakakaramdam siya na ayoko na magsimba, katamad na. Parang ang sarap na lang na matulog. Ako ba, alam mo, araw-araw gising ko alas 5. Sa sarili ko, pwede naman ako hindi gumising ng maaga ng Sunday. Pwede naman. Pero hindi ko magawa. Diba? Kasi
Kasi meron akong mas higit na makakala kapag ka gumising ako ng maaga, inayos ko yung sarili ko, I prepare myself physically, spiritually. Physical nila, ano yun? Ay magagawa dyan. Pero spiritual, may magagawa ka. May magagawa siguro spiritually. Amen. Kung nandulumo ka na, kung sometimes nakakaranas ka ng, ba't naman itong pamilya ko, puro na lang hingi. Palagay na sa akin, vampira. Wala ka vampira dyan, ma. Wala ka vampira. Araw-araw, pera, di ba? Pera na lang, hingi na lang. Akala nila, bumabalday ko ng pera, ng pera. Ba, para bang, ma, padala mo ako ganito. Ay, wala ka namang katapusan. Araw-araw ba ako sumasahod? Araw-araw ako humingi. Humingi ng pera, anak ko, pero ang pala. Hindi naman gano'n, di ba? Sometimes, na nakukulong tayo dun sa mga problema natin. Inaalagaan natin masyado yung problema natin. Pinapalaki natin yung problema natin. Sabi ko nga, ang problema, padaanin natin, huwag nating tatambay. Kasi pag tinambayan mo na yan, hindi ka na mahihirapan ka makinig. Do you want the fire from God? Amen. Yung naramdaman ng Israel? It is done. It is the 8 days. It is the glory of God na ibinuhos niya sa atin, dun sa mga Israelita. Nai-imagine ko ano yung excitement nila. Wow! Ang sarap na makita. Alam niyo, nasa disyerto sila, mainit doon. Pero bakit natuwa sila? Kasi hindi naman fire na nakakapaso yung fire na naranasan nila. It is a different fire from God. Kaya nga hindi nila ma-explain saan ba galing yung fire na yun. Ano ba classic fire na yun? Even the theologians cannot explain what fire is it. It is the fire of God. Diba? Nasa disyerto sila, tapos natuwa pa sila, tapos may fire. Eh di sobrang init na nun, imagine that. Okay pa sana kung winter, ma-enjoy ko yan eh, di ba? May mga fireplace tayo. Pero hindi sila napaso, hindi sila nagreklamo. Ang napil nila is amazing. Wow! Kakaiba! The peace fell down and worship God. Dahil ganun tayo, nakakaramdam tayo ng paghimo ng Panginoon, yung apoy ng Panginoon. We need to peace fell down. Say to God, Lord, you bless me. And Aaron, because God chose them, you can bless the people. After they bless the people, the fire sets. Diba? The never-ending fire of God is in us. Always available 24/7. So don't ignore God. No? Huwag mong patayin yung apoy. Yung kukunti na lang na silbi ng apoy na nasa puso mo. Huwag mong hayaang mamatay. Hindi, pag binasan mo, paypayan mo. Diba? Para mag-init ka muli, hanapin mo si Lord. That's the only solution that you can do. So, can you stand, everybody? We're not